test. Ayun lang naman. So, medyo na-stress ako this. Ayun. Hirap lang mag-costing. Hirap mag-costing ng product. Kahit pastillas lang pala. Ang mahal-mahal na pala yung, ano? Ang mahal. So, mali yung ginawa, mali yung pag-costing ko ng mga product ko. Like yung Pulveron and yung pastillas. Kasi kaka-ask ko lang dun sa kasamahan namin or sa friend ko. Friend, sister in Christ. Yun, kung paano siya mag-costing, ganyan. Tapos doon ko nakita na, ang baba pala yung price ko. At mali, yung proper way of costing out yung ingredients, yung electricity, even the labor, dapat nandun siya. So, hindi ka lang basta-basta talaga, ay, ito, 50 pesos kasi afford ng mga, iba, yung mga friend ko, or afford ng ibang tao. So, hindi ka lang dapat nakadepende if you really want to venture sa pag-business. Or kahit small business lang yan. Dapat talaga properly naka-costing. May properly naka-breakdown yung mga ano mo gagamitin. Kasi kung hindi, ay, baka ka lang magpapagod tayo. Kaya ka nga nag-start mag-business kasi you want to have an extra income. Pero if hindi mo naman siya properly, hindi naman tama yung pagkakos mo or costing mo, wala, mapapagod ka lang pala. So, kaya ngayon, anong gagawin ko after ng service, pagka-uwi, mag-propose ako na yung mga price list or price ng Pulveron and pastillas will be updated. Sabihin ko na lang na, mali yung pagkakosting ko. And I hope na mag-ano pa rin sila, bumili pa rin sila. Kahit medyo tumaas yung price ng per box, even per pieces siguro. Ayun. So, ano kasi? Buti na lang at nakapagtanong tayo. Kasi kung hindi, das, mapapagod lang talaga. Kasi wala ko din kasi mag-reseller. So, paano ko makakapag-reseller kung doon pa lang sa amount? Eh, hindi na siya maayos. Saka, hindi na siya, yung parang sa'yo lang yung kita. And then, parang walang allowance for the reseller.